Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sakto. Si Kuwera ay may higit sa 12 mga matatandang kapatid na lalaki. Balita ko lahat sila ay big boss sa Mayberry City. Kahit na si Brother Yoshi ay kadalasang nagdadala ng Range Rover sa araw-araw. Napakaraming mga tagahanga ang nagpatuloy sa pag-type sa ibaba habang nagpatuloy sila sa pagyayaya para sa taong tinawag na Brother Champion. Champion, ano ang problema, Kuwera? Kulang ka ba sa mga regalo? Nagdagdag na ako ng isa pang $15,000 sa aking account ngayon. Para sa ilang mga nakakaawang mga good dito, pwede mo na silang palayasin sa iyong live na broadcast kung gusto mo. Narito na si Champion. Pagkakita pa lamang ni Kuwera kay Champion na nagtatype, agad niyang isinantabi ang kanyang mga makiop. Pagkatapos nito, tumalon siya sa paligid at nasasabik, ang cute niya talaga. Brother Champion, naisip ko na wala ka ng pakialam sa akin. Hindi na ako masaya. Sabi ni Kuwera habang kumikilos na parang cute. Bakit mangyayari iyon? Bakit hindi ako sasama dito? Saiji. Habang nagsasalita si Kuwera, nakangiti siya sa screen habang inililipat niya ang kursor gamit ang mouse sa kanyang kamay. Brush. Sinipa si Gerald palabas ng live broadcast room. Ski. Hindi mapigilan ni Gerald na magmura ng malakas. Galit na galit siya. Galit at inis ang bumalot sa kanyang puso. Gusto niya lang manood ng live broadcast. Bakit napakahirap nito? 2 pangusap lamang ang sinabi niya pero pinalayas siya sa live broadcast room ng babaeng anchor. Dagdag pa rito, siya ay pinalayas sa live broadcast room matapos na mabastos. Marahil siya ang unang taong nag-top up ng $15,000 sa live broadcast account. Noong siya si Gerald, siya ay nasa ganitong sitwasyon dati. Ngunit paano siya nasa parehong sitwasyon ngayon kung gumagamit na siya ng ibang pagkakakilanlan bilang ordinary man? Paano niya maaaring tiisin ito? Dapat bang mag-top up lang siya ng pera at manlaban? Ito ay magiging sobrang simple. Sa totoo lang, mayroon nang naiisip si Gerald noong siya ay naging katulong ni Felicity sa huling pagkakataon. Iniisip niya kung paano niya pa mapapaunlad ang kanyang sarili sa hinaharap. Bukod pa dito, matagal nang sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na gawin ito sa mahabang panahon. Sigurado na kakailanganin niyang magsimula ng isang bagay para sa kanyang sarili sa hinaharap. Nagtataka si Gerald kung dapat ba siyang magsimulang mag-invest sa ilang maliliit na assets upang simulang magsanay at makaipon ng mga karanasan muna. Hindi maintindihan ni Gerald ang mga bagay tulad ng real estate o commercial na street sa ngayon. Sa kabaligtaran, pamilyar siya sa maraming mga bagay sa internet. Sa split segundo na iyon, talagang nais niyang subukang mag-invest sa isang live broadcast platform. Noong una, walang pagkakataon si Gerald na isipin ito ng malalim dahil sa nangyari kay Mila. Pero ngayon, para sa kanya, ito ay tulad ng pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Habang iniisip niya ito, lihim na tumakbo si Gerald sa banyo para tawagan si Zack. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang pondo para mag-invest sa isang live broadcast o tulad nito. Sa madaling salita, gusto niyang gumawa ng isang investment. Siyempre, walang issue si Zack doon. Siniguro niya kay Gerald na magagawa ito sa loob ng 1 oras. Pagkalabas ni Gerald sa banyo, nakita niya si Wayne at ang iba pa ay pinapanood ng husto ang live broadcast. Gerald. Nagsimula na ang popularity competition. Nakakamangha talaga si Felicity. Ang bilang ng mga regalong natanggap ay lumampas na sa $1,000 ngayon. Natalo na niya ang 2 pang mga babaeng anchors. Excited na sinabi ni Wayne. Tumango si Gerald bago siya muling nag-log in sa live broadcast room ni Felicity para tingnan. Ipinagmamalaki ito ngayon ni Felicity dahil mayroon siyang sunod-sunod na panalo. Bukod pa dito, siya ay higit sa buwan nang makita niya ang bilang ng mga regalong natatanggap niya sa likuran. Naku, mahal na mahal ko ang lahat ng aking mga babe. Manatili ka sa akin para sa isa pang pag-ikot at makaka-advance ako ng direkta pagkatapos. Sabi ni Felicity habang tumatawa. Oo naman para manalo. Sigaw ng mga tagahanga. Ang tinaguriang popular competition ay medyo katulad sa paraan ng pagsasagawa ng live broadcast ng 2 tao. Ang 2 magagandang anchor ay lilitaw sa parehong frame at magkakaroon sila ng isang progress bar sa ibaba ng mga ito na nagpapakita ng bilang ng mga regalong natanggap nila.
Ang taong nakatanggap ng higit pang mga regalo ay direktang itatak ang kabilang partido. Ito ay isang malaking kaganapan na inayos ng LIB na broadcast platform upang makakuha ng mas maraming kita. Nagpatuloy ang connection activity. Si Felicity ay naghihintay ng walang takot sa kanyang susunod na kalaban na lumitaw. Habang nakakonekta ang babaeng anchor, nagbago kaagad ang mukha ni Felicity. Nagulat din si Gerald. Ito ay walang iba kundi si Quera na sinipa siya palabas ng kanyang live broadcast room kanina lang. Nagkataon pa talaga. Napaisip si Gerald. Ang isang babaeng anchor na may popularity na umaabot sa 10,000 mga tagahanga, ay hindi karaniwang makikilala ang isang bagong dating na tulad ni Felicity. Gayunpaman, ang popularity ni Felicity sa live broadcast ay umabot na sa halos 7,000 na mga tagahanga. Malinaw na halos hindi sila magkatugma sa isa't isa. Sa katunayan, ganap na may kamalayan si Felicity sa mga kasanayan ni Quera. Kung tutuusin, siya ang nangungunang babaeng anchor sa kanilang parehong live na broadcast sa lungsod. Sa oras na ito, talagang nasa mahirap na posisyon siya. Gayunpaman, hindi masyadong natatakot si Felicity. Kahit na anuman ang kalabasan ng kompetisyon, tiyak na magtatrabaho siya ng husto sa oras na ito. Ang bagong dating na nagbo-broadcast ng live ay talagang maganda rin. Pero paano siya may kumpara sa diyosa na si Quera? Mga kapatid, patayin niyo siya. Ang ilan sa mga tagahanga ay nagtepe. Tumanggi si Felicity na magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Nagtipon siya ng lakas ng loob na humingi ng mga regalo. Ang magkabilang panig ay nasa giyera at ang progress bar ay nagsimulang gumalaw. Ang magkabilang panig ng mga screen ng mga babaeng anchor ay ipinakita sa lahat ng madla. Kaya ang mga may mas mababang progress bar ay nagsimulang desperadong taasan ang bilang ng mga regalo para sa kanilang mga tagahanga. Kahit na ito ang nangyayari, si Felicity ay masyadong mahina pa rin kung tutuusin. Makalipas ang 2 minuto, ang kanyang gift progress bar ay direkta ng pinigilan ng kabilang partido. Bagong anchor, talagang hindi mo naunawaan ang mga patakaran, tama ba? Kung gusto mong lumapit at magbigay ng direkta tulad ng ginawa ng iba pang mga anchor, kung ganoon siguro ay makikipag-ugnayan ako sa iyo ng kaunti, upang madagdagan mo ang bilang ng mga tagahanga at regalo na mayroon ka. Dinala mo ito sa iyong sarili. Ngini siya ni Quera si Felicity. Namula ang mukha ni Felicity sa pagkatalo. Ngunit mayroon pa siyang isang huling pagkakataon. Iyon ay si Ordinary Man. Ordinary Man, nandito ka ba? Malapit na akong talunin. Nakikita kong online ka ngayon. Kung nandyan ka, masasabi mo bang susuportahan mo ako? Ordinary Man, ayokong matalo. Naluha si Felicity habang nagsasalita. Mayroong isang malaking puwang sa kanyang puso. Ang lahat ay naging maayos na noong maaga pa. Ngunit ngayon, hindi lamang siya kinainisan ni Quera, ngunit kahit na siya ay kinukutya sa harap ng kanyang sariling mga tagahanga. Ni hindi niya maitaas ang kanyang ulo sa harap ng sarili niyang mga tagahanga. Hindi matatalo ni Jersey lamang ang kanilang kalaban. Hindi maaaring tanggihan ni Felicity ang anumang sinabi ng kabilang partido. Nakakaramdam talaga siya ng pagkabigo ngayon. Sa oras na iyon, bigla niyang naisip ang kanyang tagapagligtas na si Ordinary Man. Kung tutuusin, siya ay isang tao na hindi nabigo na sorpresahin siya sa bawat pagkakataon. Ang mga komento sa kabilang bahagi ng screen ay sumasabog. Hahaha. Ordinary Man. Nag-click ako sa kanyang profile at sinuri siya. Ang Ordinary Man na ito ay parang ang parehong Ordinary Man na pinalayas ni Quera kanina lang. Oo, siya ito. Hahatutik na tumatakbo siya dito para magpanggap na isang Big Brother. Halika. Peking Local Tycoon. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang lumapit at makipagkompetensya sa aming Brother Champion. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang isang tunay na lokal na taong makapangyarihan. Ang mga tagahanga sa kabilang panig ay nagpatuloy sa pagsisigawan. Hahaha. Baguhan, walang silbi ang umiyak ka. May sasabihin ako sa iyo. Ang iyong Ordinary Man na mahiyain ay pinalayas mula sa aking live broadcast room ngayon lang. Bumalik lang siya sa iyo pagkatapos nun. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito? Bakit hindi mo siya tanungin kung naglakas loob siyang lumitaw sa harap ko ngayon? Mapanghamong tanong ni Quera. Ang mukha ni Felicity ay nagsimulang mamutla. Nakaramdam siya ng labis na hiya ngayon lang. Sino ang Ordinary Man na ito? Magsisimula na sanang magmura si Gerald.
Biglang tanong ni Cassandra habang naglalakad palabas, nakasuot ng tsinelas. Oh, Counselor, ang Ordinary Man ay isa sa mga unang Big Brother ni Felicity. Sa katunayan, siya ang dahilan kung bakit tumama si Felicity sa kanyang unang buwan ng kita na higit sa libu-libong dolyar. Nagmamadaling sagot ni Yuain. Hahaha. Mayaman na siya dahil lamang sa $3,000. Nakita ko ang marami pang Big Brother sa isang mas malaking live broadcast platform. Sa sandaling mag-login sila, magpapalipat-lipat sila ng 10 hanggang ilang libong dolyar tulad nito sa simula pa lang. Iyon ang totoong mayaman na mga tikoon. Sa palagay ko, si Felicity ay tapos sa oras na ito. Parang may tunay na brothers ang kabilang partido. Sambit ni Cassandra habang binaba ang kanyang cellphone. Palagi niyang binabantayan ang mga live broadcast at alam na ito ay isang kumikitang industriya hanggat ang tao ay kaakit-akit. Maaari rin silang makakuha ng popularity sa pamagitan nito. Dahil dito, maraming mga dalaga ay hindi maaaring pigilan sa pagiging adik sa live broadcast. Habang nagsasalita siya, napatingin si Cassandra kay Gerald na nakaupo sa isang gilid. Gerald, sinong nagsabi sa'yo na umupo ka sa bagong sofa? Tumayo ka ngayon din. Ngayon lamang natuklasan ni Cassandra na ang iba ay nakaupo sa mga stall at si Gerald ay masayang nakaupo sa kanyang bagong biling sofa. Ang sofa na ito ay medyo mahal at nagkakahalaga ito ng higit sa $1,500 para sa buong set. Hindi niya matiis na payagan ang isang tulad ni Gerald na umupo sa kanyang sofa. Ang malakas na boses ni Cassandra ang bumulaga kay Gerald. Hindi ba siya nakaupo lamang sa kanyang sofa? Ano ang big deal? Alam ni Gerald na talagang kinamumuhian siya ni Cassandra, hindi mapigilan ni Gerald na makipagtalo sa kanya. Tumayo siya habang naghahanda na umupo sa gilid. Layla, pwede ka nang bumalik kasama si Yuain at ang iba pa. Ang susunod naman nating gagawin ay maglilinis. Sa palagay ko malulutas ito ni Gerald ng mag-isa. Gerald, huwag kang magalit at isiping target kita. Talagang ginagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo na lang yan. Kahit na mayroon kang maraming pera ngayon dahil nagwagi ka sa loto, ang kaunting pera na ito ay hindi magtatagal sa iyo ng mahabang panahon. Tingnan mo ikaw. Hindi ka rin nag-aaral ng masigasig tulad ng dati. Si Layla at ang iba pa ay nagtatrabaho at nag-aaral pa rin ng mabuti. Nag-aalala ako na may iwan ka kung magpapatuloy kang kumilos ng ganito. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na itapon? Naiinis na tanong ni Cassandra. Palagi siyang ganito. Mahanap niya ang lahat ng uri ng mga kadahilanan para bigyang katwiran kung bakit kanya tinatarget. Kung sa bagay, alam ng lahat na ayaw ni Cassandra sa mahirap at pinapaboran niya ang mayaman. Ngunit talagang kinamumuhian ni Cassandra ang mga tao tulad ni Gerald, na nagsimulang mahirap ngunit biglang naging swerte at nanalo ng loto. Siya ay naiinggit at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya naranasan ang ganoong swerte. Sa halip, ang swerte na iyon ay napunta sa isang lalaking hindi pa kailanman nagseryoso. Ang nararamdaman ni Cassandra ay maliwanag kahit na hindi kinakailangang sabihin ito ng malakas. Talagang gusto ni Layla at ng iba pa na manatili at tulungan si Gerald ngunit halatang nakikita nila na hindi nasisiyahan si Cassandra kay Gerald. Sa makatuwid, umalis sila dahil ayaw nilang makialam sa sitwasyong iyon. Tumuro si Cassandra sa iba't ibang lugar bago niya hilingin kay Gerald na linisin ang mga ito. Bumalik siya sa umupo sa kanyang kwarto. Fuck you. Tinapon ni Gerald ang mop. Hindi ba halatang halata na binubuli siya ni Cassandra? Papunta na sana siya para harapin ng direkta si Cassandra sa oras na ito. Kasabay nito, umiiyak si Felicity ng sobra sa live broadcast room. Brother Ordinary Man, sagutin mo ako kung nandito ka. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng iba tungkol sayo, nagtitiwala ako sayo at naniniwala ako sayo. Alam kong nagmamalasakit ka talaga sa akin. Oo? Brother Ordinary Man, kung nandito ka, magsabi ka lang ng isang bagay. Kahit papaano magbigay ka ng regalo kay Felicity. Huwag mong hayaang matalo siya ng kaawa-awa. Maraming mga tagahanga ang desperadong nakiusap kay Gerald. Hahaha. Ang lalaking iyon ay hindi maglalakas loob na lumabas. Sumagot si Cuera sa tapat ng screen habang ngumingiti siya. Sino ang nagsabi na hindi ako maglalakas loob? Sa wakas ay nagsalita na si Gerald. Nagsimula siyang mag-type ng direkta sa screen. Nandito na si Brother Ordinary Man. Narito na si Brother Ordinary Man. Sigaw ng lahat. Swat!
Swipe. Swipe. Ang mga regalo para kay Felicity ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang mga regalong ito nagkakahalaga ng higit sa libu-libong dolyar. Sa lakas ng iisang tao lamang na ibalik agad ang buhay ni Felicity na naapakan kanina. Si Quera ay medyo natulala sa pangyayaring ito. Ano? Ang ordinary man na ito ay talagang mayaman. Meron din siyang $15,000. Pita. Tiyak na nagnanakaw siya ng pera sa kanyang bahay. Paano siya ganun kayaman? Hindi ba siya isang peking local tikoon? Oo. Siguro ninakaw niya ang perang ito. Si Brother Champion ang totoong local tycoon. Tama? Pinapayuhan ko ang lahat na huwag malinlang ng ganitong uri ng mga ilusyon. Ang ilang mga tao ay handang gumastos ng libu-libong dolyar lamang para makakuha ng isang babaeng anchor na interesado sila. Pagdating ng oras na iyon at ang babaeng anchor ay talagang naniniwala na siya ay talagang isang lokal na tikoon, kung gayon magiging huli na ang lahat para sa babaeng anchor. Ang ordinary man na ito siguro ang ganoong uri ng tao na nangangingisda rin ng mga babae. Huwag kang matakot. Wala na siyang magagawa pa. Nagkabaligtad ang sitwasyon kaya si Quera at ang kanyang mga tagahanga na kinukutya si Gerald kanina ay hindi na nakatiis. Ito ay isang kahihiyan. Ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay lumabas para akitin siya. Pumayag si Quera at sumabad, tama yan. Wala talaga akong narinig na may nagngangalang ordinary man sa live broadcast platform sa city namin. Ngunit biglang sumiksik ang kanyang mukha sa pagkakataong nakakita siya ng isang piraso ng balita na biglang lumitaw sa screen ng live broadcast software ng city. Congratulations! Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap ng $15 million mula kay Ordinary Man. Congratulations! Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap ng $15 million mula kay Ordinary Man. Ang balita ay patuloy na lumilitaw sa mga pagliko at bawat solong taga-Noof ay nakita ito ng malinaw tulad ng araw. Sapat ito para masaksihan ang kasalukuyang kaguluhan ng live na kumpanya ng broadcast platform ngayon. Damit! $15 million. Ang bawat isa sa live na broadcast platform ay sumabog. Ano? Plop! Nasa labas ng kwarto si Gerald ngunit naririnig niya ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Cassandra sa lupa sa kanyang kwarto. $15 million. Tingnan ang opisyal na sliding news. Seryoso. Nagulat ang lahat. Si Quera ay nagsisikap na aliwin ang kanyang sarili at akitin si Brother Champion na tulungan siya ulit. Kung sa bagay, sa naunang laban, gumastos lang si Brother Champion ng $2,200. Ang lahat ng mga regalo dito ay naidagdag hanggang sa hindi higit sa $4,500. Gayunpaman, si Ordinary Man ay nag-swipe ng $15,000 ng ganoon na lang. Nag-invest pa siya ng $15 million sa live broadcast platform. Ang live broadcast platform ay opisyal na binanggit at nagbigay ng shoutout kay Ordinary Man. Sino pa ito bukod sa Ordinary Man na na-kick out ng kanyang live broadcast room kanina? Sino pa kaya ito? Nang hinayang ang mukha ni Quera. Ito ay $15 million. Siya ay isang ganap na lokal na tikoon na may malakas na impluensya. Pumunta si Gerald sa live room ni Quera ngayon at gusto niyang makita ang hitsura ng babaeng ito. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya si Quera ng napakamataktika na mag-perform at ipakita ang ilan sa kanyang mga talento. Pero bakit? Bakit kailangan niyang sabihin na bulag siya? Ang dahilan kung bakit hiniling ni Gerald sa kanya na ipakita ang kanyang mga talento sa kanya ay dahil lamang gusto siya ni Gerald. Ang higit na pinagsisihan ay ang katunayan na hindi talaga siya lumabas ng live broadcast room kahit na pinagalitan siya, ngunit pinalayas siya mula sa kanyang live broadcast room. Talagang sinipa niya ang isang absolute local tikoon mula sa kanyang live broadcast room. Si Quera ay napuno ng isang hindi masabi na panghihinayang. Ang lahat ng kanyang mga tagahanga ay tumigil na sa pagsasalita sa oras na ito. Grabe! Ang mga alon na sumampal sa kanilang mga muka ay parang matalim na kutsilyong paulit-ulit na sinasaksak ang kanilang mga puso. Minamaliit pa nila ang ibang tao. Bakit hindi muna nila kinilala ang kanilang sarili? Para naman kay Cassandra, laking gulat niya sa paglitaw ng $15 million. Hindi niya talaga akalain na ang taong palaging sumusuporta kay Felicity ay talagang isang milyonaryo. Malamang na siya ay isang bilyonaryo pa. Siya ay simpleng mapagbigay. Sa totoo lang, nagselos pa si Cassandra sa sarili niyang mga estudyante ngayon.
Napakaganda niya din, mas lalo siyang gumanda at mas feminine kumpara kay Felicity. Kaya, bakit hindi siya makakuha ng pabor ng mga mayayamang lalaki? Oops! Kapag naisip niya ito, hindi niya maiwasang madama na ang tadhana ay hindi patas. Nakangiti lamang si Gerald nang makita ang opisyal na anunsyo sa public screen. Hindi niya gaanong ipinakita ang kanyang damdamin tungkol dito. Kung mayroon man siyang kailangang sabihin, mas makabubuting sabihin na nagulat talaga siya. Nagulat siya na tinanong niya si Zack na mag-invest sa live broadcast platform, ngunit bakit siya nag-invest ng $15 million dito? Nang maisip niya ito, sa wakas ay naintindihan na niya. Kung isasantabi ang kanyang kapatid na babae, marahil $15 milyong ay hindi isang malaking halaga sa mga mata ni Zack. Kalimutan na lang na invest na rin niya ito. Sa hinaharap, maaring makakuha siya ng ilang kita mula sa live broadcast platform na ito. Siguro makakuha siya ng maraming pera at abot ito ng $15 million hanggang $30 million dito. Matapos ang investment, ang live broadcast platform ay lumago ng sobra. Ayon sa balita, ang isang lokal na tekoon na nag-invest ng $15 million sa live na broadcast platform ay aktibong nagpapalipat-lipat sa forum. Nakikisabay rin sa kasikatan si Felicity sa oras na ito. Masikip ang kanyang live broadcast room dahil sa tumataas ang kanyang kasikatan. Ang sinumang may popularity na umaabot ng 10,000 mga manonood ay maaring maging isang pangunahing anchor sa live broadcast platform. Ngunit ang popularity ni Felicity ay abot na sa 50,000 na mga manonood. Ganap na nasisiyahan si Felicity na tumatalon siya sa kanyang live broadcast room. Nababaliw na siya. Ang kanyang big brother na si Ordinary Man ay talagang naging pinakamalaking investor sa live na broadcast platform. Ito ay talagang isang malaking tulong sa kanyang sariling reputasyon. Brother Ordinary Man, saang klase ka kabilang sa kagawaran ng wika at panitikan? Maaari ko bang hilingin ang iyong pangalan? Damn it! Hindi ko alam na may ganoong kalaking lokal na tekon sa aming Department of Language and Literature. Talagang isang local tekon siya. Sino siya? Ito ay dahil noong unang lumitaw si Gerald sa live broadcast room ni Felicity, nabanggit niya na siya ay mula sa parehong department ni Felicity na Department of Language and Literature. Pagkatapos nito, matagal nang hinuhulaan ni Felicity ang pagkakakilanlan ni Ordinary Man, ngunit hindi niya talaga nahulaan ito ng tama. Pero ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon. Sino si Ordinary Man? Ito ay naging isang napakainit na paksa para sa Department of Language and Literature, maging sa buong university. Siguro ay nasa kolehiyo pa lang siya, pero nagawa niya na mag-invest ng $15 million. Sobrang lakas ng loob niya. Nga pala, naalala mo ba yung $2,600,000 na Lamborghini sa may gate ng school? Sa tingin mo ba kay Ordinary Man yung kotse na yon? Malamang sa kanya nga yun. Matagal nang iniisip ng lahat yan dati pa. Pero ngayon sa tingin ko halos tiyak na estudyante siya sa Department of Language and Literature. At sa malamang nasa 3rd year na siya ngayon. Sino kaya siya? Nagsimulang magtilian ang mga babae sa kanilang mga dorm sa mga sandaling iyon. Karamihan sa mga babaeng ito ay nagmula sa literature department. Hindi nila kailanman naisip na mayroong isang napakayaman sa kanilang department. Bukod dito, maaring nabibilyang siya sa kahit anong klase. Nagsimulang masabik silang lahat kapag naiisip ang tungkol dito. Ang ilang sa mga babae ay tinawagan pa ang kanilang mga boyfriend at paulit-ulit na kinwestiyon ang kanilang mga boyfriend tungkol sa kanilang pamilya. Hindi nila mapigilan na maisip kung ang kanilang boyfriend ay si Ordinary Man. Kung magiging totoo yon, edi simula ngayon, hindi ba't magagawa na nila na? Sa kasamaang palad, walang ibig sabihin ang lahat ng yung kung hindi magiging totoo ang kanilang pantasya. Sa campus. Victor, Sister Whitney, narinig niyo na ba? Merong napakayamang estudyante dito sa Department of Language and Literature. Kakarinig ko lang din. Pero sino kaya siya? Hindi mapakali si Whitney sa kaisip. Dahil single pa din siya. Magiging mabuti kung makikilala niya ang taong iyon o mas maganda kung mahuhulog sila sa isa't isa bago ang graduation. Victor crossed his arms across his chest with a practical and firm look on his face as he said. Napahirap hulaan ng bagay na yon pero sa tingin ko makakuha naman tayo ng mga clue sa kanyang username. Ang kanyang username ay Ordinary Man. Mukhang ayaw magmayabang ng tao na ito at gusto lang manahimik.
Kung ang nagmamay-ari ng sasakyan ay hindi si ordinary man na gusto lang manatiling tahimik at mapagkumbaba, sa malamang ay minaneho na ng may-ari ang sasakyan para lang magyabang. Sapat na ito para patunayan na ang Lamborghini ay pagmamay-ari ni ordinary man. Makatuwiran ang sinabi mo, Brother Victor. Sino pa ba ang makakagawa noon sa buong Mayberry City? Muling tanong ng isang tao. Nagbuntong hininga si Victor at ngumit bago sumagot, hindi ko alam ang sagot diyan. Dahil maraming mayaman dito sa Mayberry City na hindi ipinapaalam ang kanilang kayaman at pagkakakilanlan. Yo? Sa madaling salita, pagkatapos na malaman na nasa Department of Language and Literature si ordinary man, hindi na matahimik ang lahat. Kabilang dito si Cassandra na hindi magawang maupo sa isang tabi ng tahimik at walang ginagawa. Nakikinig si Gerald sa isang tabi at narinig niyang nagsisinungaling si Cassandra kay Felicity. Sinabi niya na sa malamang ay kilala niya si ordinary man. Gusto niya makuha ang bagong WeChat account na binuksan niya dahil kay Felicity. Napangiti na lang si Gerald. Ang realidad ay ang mundo ay makatotohanan. Kaya mong makuha ang lahat kung may pera ka pero wala ka din kwenta kung wala kang pera. Marahil ay gusto talaga gantihan ni Gerald si Cassandra. Nag-login si Gerald sa bagong WeChat account upang i-accept ang friend request ni Cassandra. Hello ordinary man. Pagkakarinig ko na sa department ka namin. Ako ang guro ni Felicity at isa akong guro sa department mo. Nakita mo na ba ako dati? Nag-send ng isang text message sa kanya si Cassandra sa sandaling tanggapin niya ang friend request nito. Nakita na kita dati. Talaga. Wow. Nakakatuwa naman marinig yon. Ihem. Anong klase ka napapabilang? Gerald. Cassandra, hindi. Nakalimutan ko na hindi mo pwedeng sabihin ang impormasyon na ito ng ganun-ganun na lang. Hindi mo alam pero hindi mawala sa isip ko kung isa kang estudyante sa klase ko. Hindi ko kailanman naisip na mayroong napakagaling na estudyante sa klase ko. Gerald, Miss Cassandra, sa tingin ko maraming estudyante sa klase mo ang magaling at mahusay. Meron lang akong kaunting pera pero hindi ibig sabihin na mahusay na ako. Bagamat hindi ito isang mabuting bagay na gawin, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng ibang klaseng pagkasabik. Seriously. I am not lying to you. There are really not any excellent or outstanding students in my class. Moreover, there are no students who are as rich and low-key as you are either. However, there are a few students who are poor and one student who is particularly poor in my class. Hahaha. Seryoso. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Wala talang magaling o mahusay na estudyante sa klase ko. Bukod pa dito, wala akong estudyante na kasing yaman at kasing mapakumbaba katulad mo. Pero meron ilang estudyante na may hirap at isang estudyante na sobrang mahirap sa klase ko. Hahaha. Ka. Gusto na talaga siyang murahin ni Gerald. Ang tinutukoy niyang sobrang mahirap na estudyante ay sa malamang ang si Gerald. Sa puso ni Cassandra, hindi lang mahirap si Gerald dahil wala siyang pera. Hindi yon ganoon na lang kasimple. Para sa kanya, mahirap din si Gerald pagdating sa kanyang katauhan. Sa madaling salita, isa lang siyang pobre. To be honest, even if he wanted to scold her, and even if he scolded her, Cassandra would probably still be very smug and sinister. Sa katunayan, kahit na gusto niyang murahin si Cassandra, at kung mumurahin niya si Cassandra, hindi pa rin siya magbabago. Mananatili pa din na masama ang kanyang ugali. Habang iniisip ito ni Gerald, nagpasya siya hayaan na lang ito. Hindi niya gusto na sumobra sa kanyang mga gagawin. Slap! Habang malalim ang kanyang iniisip, bigla na lang may sumampal sa kanyang muka. Ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kung hindi si Cassandra. Hindi niya alam kung kailan siya nakalapit at tinitigan siya ni Cassandra ng masama at sinabi. Gerald, anong gusto mo sabihin ko sa'yo ngayon? Lalo kang nagiging walang kwenta sa paglipas ng araw. Sinabihan kita na maglinis pero naglalaro ka lang sa cellphone mo. Porket nanalo ka lang sa loto ganyan ka na. Yung mga mayayaman talaga nagsisikap pa rin na magtrabaho sa mga sandaling ito. Alam mo ba Gerald? Wala kang kapital na maikukumpara sa ibang tao pero ang mga iniisip mo yung mga nakasanayan mo na. Alam mo ba na dahil dyan hindi ka unlad kahit kailan? Pagkatapos masampal, nasundan ito ng maraming kuda at walang katapusang sermon mula kay Cassandra. Buwisit na yan.
Kung hindi siya in-add ni Cassandra sa kanyang WeChat account, sa malamang hindi na nagawang pigilan ni Gerald na magwala sa mga sandaling iyon. Hindi niya maisip kung bakit ganito siya itrato ni Cassandra sa realidad, ngunit kabaliktaran ang trato sa kanya sa loob ng WeChat. Nai-enjoy ni Gerald ang ganitong klase ng mabuti pero masamang feeling. Medyo kakaiba ito pero napakasarap nito sa pakiramdam. Wala nang ibang sinabi si Gerald at nagmadaling nilinis ang silid para kay Cassandra. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang dorm. Habang papabalik siya sa kanyang dorm, malig nag-send si Cassandra ng text message kay Gerald. "Oh, ordinary man, sa tingin mo ba na sadyang nakatadhana na talaga ang ibang estudyante na maging mediocre habang buhay? Merong estudyanteng nagngangalang Gerald sa aming klase. Hindi ko alam kung kilala mo siya pero siya yung tipo ng walang kwentang tao na kinaiinisan ng lahat sa unang tingin pa lang. Pero siguro bulag talaga ang Diyos dahil hinayaan niya siyang manalo sa loto. Alam mo ba kung gaano siya nagpapasikat? Lahat ng kilos niya pati na pag-ugali niya ay nagpapatanoy na wala siyang kinabukasan. Napakahirap din sa akin na turuan ang isang katulad niya. Bakit pa ako nagkaroon ng estudyanteng katulad niya?" Nag-send si Cassandrang dalawang magkasunod na text message para ipakita na hindi siya nasisihayan. Kahit na may kakaibang kasiyahan sa pakikipag-text kay Cassandra, hindi mapigilan ni Gerald na magalit nang mabasa ang kanyang mga mensahe. "Cassandra, oh Cassandra. Kahit ano pa mangyari, ako pa rin ang estudyante mo ng ilang taon. Ginagawa ko naman ang lahat ng inuutos mo sa akin. Sa huli, para sa'yo, isa lang akong estudyante na pinandidirian mo. Isa lang akong estudyante na sobrang nakakadiri na hindi na posible pang pandirian palalo. You bitch!" Direktang sagot ni Gerald. "Ah? Anong problema? Ordinary man, alam ko na bilang kanyang guro, hindi ko dapat sinabi ang mga ganitong bagay tungkol sa estudyante ko. Ngunit, kapag nakita mo siya sa personal, maintindihan mo ang sinasabi ko. Oo, may itsura siya at medyo gwapo pero maliban doon, wala talaga siyang kwenta." Walang lakas na loob si Cassandra na murahin siya kahit na namura siya. Sa halip ay nagpatuloy siya na ipaliwanag ang kanyang sarili dahil sa takot na magkakaroon ng hindi magandang impresyon sa kanya si ordinary man. Hahaha. Ano kaya ang magiging ekspresyon niya kapag nalaman niya na ang taong kinakausap ngayon ay walang iba kung hindi ang estudyang matagal niya ng pinandidirian at kinamumuhian? Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti. Nag-reply siya ng ilang beses upang makaiwas sa usapan bago siya nagpatuloy bumalik sa kanyang dorm. Biyernes ngayong araw at walang mga klase. Sa mga ganitong araw, kadalasan ay nasa internet cafe sina ang mga kaibigan niyang sina Harper. Ngunit dahil mayroong live broadcast si Felicity sa hapon, magiging napakahirap nito, kaya nagpa siya ang lahat na manatili sa dorm upang panoorin ang kanyang live broadcast. Felicity will definitely be able to win the popularity competition this time. She even earned more than $15,000 a month. Ordinary man is really damn cool. He turned Felicity into a popular female anchor with his very own hands. Ah! Magiging isang tunay na internet celebrity si Felicity sa hinaharap at kikita ng napakalaking pera. Sa kabilang palad, tignan nyo na lang tayo. Hindi ko pa nga alam saan ako mag-i-internship. Ah! Sa sandaling makabalik si Gerald sa kanyang dorm, narinigin niya agad si Harper na nakikipag-usap kay Benjamin. Paano ba maipapaliwanag? Rinig ang selos at inggit sa kanyang boses. Dahil isa siyang lalaki ngunit hindi niya magagawang kumita ng ganoong kalaking pera katulad ng isang babae. Matagal nang naisip ni Gerald ang ganito ang kakalabasan. Dahil na-promote si Felicity sa official public screen dahil sa kanyang kagagawan. Ito ay katumbas ng isang indirect advertising para kay Felicity. Pagkaalis niya sa live broadcast room ni Felicity, lumagpas na ang kanyang popularidad sa 70,000 viewers mark. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng kakayahan na lumikom ng sapat na suporta base sa ibang mga regalo na binibigay sa kanyang ng kanyang mga bagong fans at ibang mga Big Brother na interesado sa kanya. Walang duda na makakapasa siya sa kompetisyon at magiging ang on-crowned anchor ng live broadcast platform. Hindi na kailangan pang umasa pa dahil walang duda na siya ang mananalo at makakuha ng top spot sa kompetisyon ngayong gabi. Gerald, nakabalik ka na din. Nga pala, nung pumunta kami at kinuha yung courier kaninang hapon, meron ding padala na nakapangalan sa'yo. Parang isang piraso ng papel. Tignan mo dali. Sabi ni Harper bago niya iniabot ang isang maliit na envelope kay Gerald.
Nagtaka si Gerald habang kinuha ang envelope at umupo sa kanyang higaan bago niya ito binuksan. Lumalabas na isa itong ticket sa Rivington Beach Entertainment Night. Si Elena ang nagpadala. Gerald suddenly recalled Elena informing him that the party would begin on Saturday and it would end on Sunday night. It would be 2 days in total. Biglang naalala ni Gerald na sinabihan siya ni Elena na magsisimula ang party ngayong Sabado at matatapos ito ng Linggo ng gabi. Tatagal ito ng 2 araw.